Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So yun, dahil magpapalit tayo dito ng brake fluid. So titignan natin mabuti kung ano ba ang status ng fluid after 3 years. Kasi 3 years ng sasakyan na to. Ayan, medyo mababa pa nga ang udo nito. Itong sasakyan pala na to is Daihatsu Mira Kukwa. So KF ang engine nito, same sa mga high-jet na nasa Pinas. At kapag nakita mo ang video na to mga boss, baka mabago ang pananaw mo na magpalit na talaga regularly ng fluid. At ang udo pala ng unit na to is 46,566. So medyo bata pa talaga dahil 3 years pa siya. Pero hindi ba siya na bago pa yung unit, hindi ka na magpapalit ng fluid. So ito, nagba-vacuum na tayo dito sa kanyang mga wheel cylinder. So tapos na yung isa doon sa kabila kasi yun yung dapat unahin. Yung pinakamalayo sa driver side talaga ang i-vacuum nyo, pinakauna. At ang pinakalas na i-vacuum nyo ang pinakamalapit sa driver side o malapit sa kanyang tangke ng fluid. Same lang din ang proseso kapag nagbi-bleeding ka, kapag nagsiservice ka ng brake system ng sasakyan, siyempre i-bleeding mo yun. So unahin nyo talaga yung pinakamalayo. At kapag nag-service ka sa isang gulong, so ang 4 na gulong ang i-bleed mo. Hindi lang yung isang gulong na siniservice mo para wala talagang failure yung braking system mo dahil binibleed mo yung 4 na gulong. At saka sa kadahilanan na yung pinakamalayong gulong yung binibleed mo dahil sa kadahilanan na malayo nga siya, so mas maraming fluid ang nandun. So kung may hangin man, mas marami din ang hangin na pumapasok doon. So kung magtatanong kayo ilang liters ba ang pinapalit namin na fluid, so sa shop namin, standard namin yung 0.5 sa mga ganitong average na sasakyan. So pwede kang lumampas dyan, huwag mo lang paabutin ng 1 liter. Ayan, sa mga malalaki naman 1 liter. Ayan, so hindi natin pinutol yung video dyan para makita nyo talaga na hindi ko pinalitan yung container na ginamit ko sa pag-vacuum doon sa fluid ng sasakyan. So kung magtatanong kayo kailan ba talaga magpalit ng fluid, so sa mga sasakyan talaga desired talaga na magpalit ka ng fluid every 2 years. Pero ito sa Japan, kapag bago yung unit, 3 years. Then after that, 2 years na yung gap. Dahil ang brake fluid ay tinatawag na hygroscopic or nag-absorb siya ng moisture from time to time, kaya kailangan nating palitan. So itong ginagamit ko na vacuum container is wala siyang drain. So kailangan mo talagang buksan dito. So may isa din kami na may drain at ito yung ginamit ko para makita talaga natin ang buo. Ayan. So moment of truth mga boss, kayo na humusga ano talaga ang laman ng fluid after 3 years na sasakyan. So hindi pa to bugbog na sasakyan ha. How much more yung malayo yung mga biyahe. Ayan. Makikita nyo mga boss. Ayan. So yung appearance talaga niya mga boss, para talagang may nagmix sa kanya na tubig. Parang may nagkumpol-kumpol na parang nag-wave-wave siya. Ayan. So kung ano yung nakikita nyo mga boss, kayo na humusga sa sarili ninyo. Ayan. Sa mga mekaniko at may-ari dyan. So ito yung brake fluid ng after 3 years. Ayan. Makikita nyo mga boss. Dahil ang mga kunting tubig na na-mix sa ating fluid sa braking system natin ay maaaring mag-cause yan ng kalawang sa mga pistons ng wheel cylinder at saka sa caliper piston. At mag-cause din ito ng malalim na brake sa katagalan dahil sa yung tubig kapag namuo doon sa caliper, hindi yun basta-basta umiinit. Yung fluid ang mapupuruhan sa init at magpuproduce ito ng air bubble sa braking system. At alam naman natin na nakukompress yung air kaya lumalalim yung brakes natin. So much for that, ito pala yung mga particles sa ilalim ng container. Ayan. So how much more kung matagal na yung kotse mo na hindi napalitan ng fluid. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-share, like, follow, and subscribe. So that's it mga boss. Sana may nakuha kayo at God bless sa lahat.